Kontrobersyal ngayon si Ralph Recto dahil sa kanyang paggamit di umano ng vape sa isang event. Ating lubos na kilalanin ang hindi lang sikat na politiko, kundi sikat din na asawa ni Vilma Santos. The Philippine Showbiz List presents Sino si Ralph Recto? Family and Personal Life. Ang politician na si Ralph Gonzalez Recto ay kasalukuyang Secretary ng Department of Finance at kasapi ng Monetary Board na kumakatawan sa sektor ng gobyerno. Ipinanganak noong October 14, 1964 sa Quezon City, si Ralph ay nagmula sa isang kilalang political family. Ang kanyang political lineage ay nag-uugat sa yumaong senador na si Claro Mayo Recto, descendant ng mga patriotikong angkang Mayo at Recto mula sa Luzon. Si Ralph ay pangalawa sa 3 anak ng kanyang mayapang mga magulang, na sila Attorney Rafael Recto at Carmen Gonzalez Recto. Ang kanyang kuya na si Ricky Recto ay nasa politika din, samantala ang kapatid niyang babae na si Plinky Recto ay isang aktres at TV host. Si Ralph ay kasal sa actress-politician na si Vilma Santos, kung saan si Ralph ay ama sa kanilang anak na si Ryan Christian at isa ring butihing stepfather kay Luis Manzano. Education. Ang mga taon ni Ralph sa elementarya ay ginugol niya sa Ateneo de Manila University at LaSalle Green Hills. Nagtamo siya ng bachelor's degree sa Commerce na may major sa Business Management mula sa De La Salle University, Manila noong 1989. Noong 1990, pumasok si Ralph sa College of Public Administration ng University of the Philippines, Diliman upang mag-aral ng Master of Public Administration. Ngunit nakamit lamang niya ang 36 na unit ng akademikong kurso, kaya't hindi natapos ang kanyang graduate degree. Noong 1993, nag-aral siya ng Strategic Business Economics Program sa University of Asia and the Pacific, kung saan nakuha niya ang Certificate in Business Economics. Noong 1997, kumuha si Ralph ng 6-day Certificate of Leadership Scholarship Course sa John F. Kennedy School of Government ng Harvard University. Pinarangalan naman si Ralph ng degree na Doctor of Science Honoris Causa mula sa Batangas State University, pati na rin ang degree na Doctor of Humanities Honoris Causa mula sa Lipa City Public College noong 2010 at mula sa Nueva Ecija University of Science and Technology noong 2009. From political roots to public service. Dahil sa kinalakihang pamilya, hindi naging mahirap na desisyon para kay Ralph na pasukin ang politika. Noong 1992, inilunsad niya ang kanyang political career na maghangad at manalo siya ng pwesto sa Kongreso bilang kinatawan ng 4th District ng Batangas. Si Ralph ay may natatanging karangalan bilang pinaka-youngest na nahalal na miyembro ng House of Representatives noong 9th Congress. Siya rin ay may walang kapantay na record sa kasaysayan ng eleksyon sa Kongreso ng Batangas nang manalo siya sa lahat ng mga presinto, barangay at munisipalidad pati na ang Lipa City sa mga eleksyon ng 1995 at 1998. Nakamit niya ang 98% ng mga boto na ibinoto sa dalawang eleksyong ito sa 4th District ng Batangas. Sa kanyang 3 termino mula 1992 hanggang 2001 bilang House ng Representatives, karamihan sa mga panukalang batas na kanyang ipinasa ay tumutok sa mga reformang pang-ekonomiya at pagpapagaan ng kahirapan. Mula rito, tinahak ni Ralph ang Senado nang mahalal siya noong 2001 at naging pinakabatang senador ng 12th Congress sa edad na 37. Sa Senado, naging chairman siya ng mga komite sa Ways and Means at sa Trade and Industry. Siya rin naging co-chairman ng Congressional Oversight Committees para sa tamang papapatupad ng National Internal Revenue Code at ng Official Development Assistance. Naging chairman din si Ralph ng Accounts Committee. Sa kanyang unang 6 na taon bilang senador, siya ang pangunahing responsable sa pagpasa ng mga batas na may positibong epekto sa mga mamimili, maliliit na negosyante, mga manggagawa at industriya. Taong 2007, sinubukan muli ni Ralph ang mahalal sa Senado, ngunit bigo siyang nauwi ang tagumpay. Sa kanyang pagkatalo, sumali siya sa board ng Union Bank of the Philippines. Ayon sa mga ulat, inalok siya ng posisyon bilang Secretary of Finance, ngunit ito ay itinanggihan ng Malacanang. Noong July 2008, itinalaga siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Director General ng National Economic and Development Authority. Pero noong August 2009, nag-BTO si Ralph bilang NEDA Secretary at Presidential Advisor for Economic Planning bilang paghahanda sa kanyang muling pagtakbo sa Senado sa halalan ng 2010. Hindi naman nabigo si Ralph at nakabalik bilang senador. Noong July 2013, sa unang araw ng first regular session ng Senado para sa 16th Congress, nahalal siya bilang Senate President Pro Tempore, ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa Senado. Siya rin ang naging chairman ng Senate Committee on Science and Technology at miyembro ng Bicameral Commission on Appointments. Para sa kanyang ikatlong termino sa Senado, nakuha muli ni Ralph ang panalo na nagtapos sa ika-11 pwesto sa mga botohan sa ilalim ng koalisyon ng Daang Matuwid na pinangunahan ng LP Standard Bearer Mar Rojas.
Nang sumailalim sa reorganisasyon ang Senado noong February 2017, nahalal si Ralph bilang Senate President pro tempore. Pinanatili niya ang kanyang posisyon bilang Senate President pro tempore sa 18th Congress. Noong 2018, iniwan niya ang Liberal Party upang muling sumali sa Nationalista Party. Bilang isang bihasang mamabatas, nagsagawa si Ralph ng maraming mga hakbang sa buwis at reformang pang-ekonomiya na layuning tugunan ang gasto sa pamumuhay, lumikha ng makabuluhang trabaho at palawakin ang fiskal na espasyo ng bansa. Pagkatapos niyang maabot ang term limit sa Senado, nagtakda si Ralph ng kanyang pagbabalik sa House of Representatives noong 2022. Ngunit ngayon ay sa 6th District ng Batangas na binubuo lamang ng Lipa City. Nanalo siya sa halalan ng walang kalaban at pinalitan ng kanyang asawang si Vilma Santos na nagdesisyon na huwag tumakbo muli. Noong July 2022, itinalaga naman si Ralph bilang House Deputy Speaker sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Sa kasalukuyan, si Ralph ay naglilingkod bilang Secretary of Finance matapos na maitalaga ni Pangulong Bongbong Marcos noong January 2024 at sabay na iniwan na kanyang mga posisyon bilang House Deputy Speaker at House Representative ng 6th District ng Batangas. Ralph's Vape Incident at DOF Event. Noong January 15, 2025, nagpagpulong ang mga miyembro ng League of Cities of the Philippines sa pangunguna ni LCP Acting President Mayor Joy Belmonte kay Ralph. Ito ay upang pag-usapan ang computation ng National Tax Allotment Shares ng mga local government unit. Gayunpaman, isang controversial na insidente sa pagpupulong ang nagdulot ng malawakang kritisismo. Sa kumakalat ng mga larawan sa social media na hindi pa malinaw kung ito ay totoo o inedit, makikita si Ralph na nakasandal sa kanyang kinauupuan, nakataas ang paa habang ginagamit ang kanyang vape. Sa nasabing litrato, makikita din si Mayor Magalong na kalmado lamang nakikinig habang si Ralph ay tila walang pakialam sa pagbe-vape. Ang di umano'y paggamit ni Ralph ng vape sa loob ng silid habang nagpapatuloy ang sesyon ay nagdulot ng seryosong mga tanong sa publiko tungkol sa pagsunod sa mga batas ng bansa ukol sa vaping. Bagamat hindi pa malinaw kung may katotohanan ba ang mga kumakalat na larawan online, may ilang netizens ang agad na nagbigay ng kanilang puna at batikos. Iba sa mga ito ay tinutukoy ang posisyong pinaglilingkuran ni Ralph kung saan sinasabing ang DOF ba ay nangangahulugang Department of Freedom dahil sa malaya nito nagagawa ang di umano'y hindi pagsunod sa batas. Kaugnay ng pag-vape ni Ralph, hindi ito ang unang pagkakataon nakita ito ng publiko na tila mas pinipiling gawin ito habang nasa loob ng kanilang tahanan. Matatandaan na noong May 2020 habang nagsasagawa ng virtual Senate hearing, nahagip sa video si Ralph na kumuha ng tila e-cigarette habang siya ay nag-i-interpelasyon. Habang nagkipag-usap, hinihaalintana ang mga kasamahan at nagsimula siya mag-vape habang nagsasalita. Samantala, hindi kaila ang history ni Ralph ay pagiging pro-tobacco, kaya naman sagan siyang recto moris noong deliberasyon ng Sin Tax Reform Law. Samantala, balik sa kumakalat niya ngayong larawan. Wala pang tugon ang kampo ni Ralph kung may katotohanan ba na siya ay nag-vape sa pampublikong lugar o sadyang inedit lang upang gawing kontrobersyal at bigyan ng negatibong imahe ang kanyang pangalan.